May mga bisita pa rin po tayo ngayong umaga. No? Di ba gusto ba sa Book of Jeremiah chapter 7? Book of Jeremiah chapter 7. Kung hindi po natatandaan, no? Itong nakaraang Sunday,
ay nag-usap tayo about pleasant words. Amen? Amen? Mga salitang nararapat sa atin bilang Kristiyano. At kapresentan po natin ang how to behave like a Christian. Sapagkat talagang merong pag-uugali, kilos na nararapat sa atin bilang mga mananampalataya. Amen? Amen? Hindi mo maialis. No? Okay? Ang katotohanan na ang mga tao ay umaasa na mayroong kakaibang kilos na makikita sa iyo kung sapagkat ikaw talagang tunay na nakakilala kay Kristo. At ngayong umaga ay dadalhin ko kayo sa book of Jeremiah chapter 7, galing ko sa verse number 1 to number 4. At tayo po ay nasa paksa pa rin about the testimony of a genuine Christian. Jeremiah chapter 7, verse number 1 to number 4. Sundan niyo po ako sa inyong mga Bible, no? At doon po sa iba, yung pong nagagalap ng mga talata ay makikita niyo po sa ating screen. Jeremiah chapter 7, verse 1 to number 4. Alright, ready na po kayo? Verse 1 to number 4. Sundan niyo po ako. Ano? At ibig ko ay meron kayong ballpen, papel. At may mga papabuhin ka na po sa inyo. Para sa ganoon, pag sa bahay niyo, pwede niyo po balikan yung po mga naging mga mensahe po natin na makatutulong po sa inyo. So, chapter 7, verse 1 to number 4. Verse number 1, the word that came to Jeremiah from the Lord, saying, stand in the gate of the Lord's house and proclaim, there is this word, and say, hear the word of the Lord, and all ye Judah, then enter in at these gates to worship the Lord. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Trust ye not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. Now, si Jeremiah ay naging propeta ng Panginoon Diyos sa panahon ni Haring Josiah. Alright? Ni Haring Josiah. Now, bago si Haring Josiah, ay meron dalawang naunang king sa kanya. At yung naunang dalawang king, listen carefully, ay talagang wicked, napakasama. Una si Haring Manase. Listen carefully, si Haring Manase ay naghari sa loob 55 taon. Are you listening? Amen? 55 years siya naghari. At sa panahon ng kanyang paghahari, ang Israel, ang Judah, ay talagang nalubog sa idolatry. At sa kanyang pagsamba sa Diyos-Diyosan, naghahandog na sila ng tao. Ating anak, sa panahon ni Haring Manase. Now, just imagine, 55 years yun, At siyempre, kung ano yung hari, gano'n ang mga tao. At ang pumalit sa kanya ay si Haring Amon. Masama din, idolaters din. 2 taon lang siya naghari at ipinahintulot ng Lord na mapatay siya. Di ba naman siya? So 57 years, lubog sa idolatry ang Judah. At yung templo during that time, sinarado na. Hindi na ginagamit yung templo ng Panginoon. Isinarado. Pinagbawal. Pinatay yung mga naglilingkod doon. At yung mga naglilingkod, naging idolaters na rin. Kaya yung templo ay talagang sinarado, nabulo, tumig. Now, ito yung pinalitan ni Haring Josiah.
Si Josiah, good, mabuting hari. At sa panahon ng kanyang paghari ay agad niyang pinabuksan ang templo ng Diyos. Pinalinis, pinarepair, at ibinalik niyang muli yung pagsambang dati naman nilang ginagawa. But notice verse number 3, sabi ng Lord, thus said the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to what? Alright. Ano sabihin? Now, yes, bumalik yung pagsamba, bumalik yung mga tao, pero, but it is evident, no, na sumasamba sila, but they are going back to the temple, no, bumalik sila, sumasamba, ibinalik yung pagsamba, but there is no real change in their lives. Are you listening? Are you following me? Amen? Bumalik sa pagsamba. Sumasamba. Okay? Pero, naroon yung katibayan, wala ring pagbabago sa kanilang buhay. Are you with me? Amen isa? Wala rin magbabago sa kanilang buhay. No? Okay? They still living as they did when they were worshiping idols. Bakit? Kasi 57 years eh. Walang templo. Sa idol sila. Kaya hindi rin nagbalik. Sumasamba pero hindi rin nagbalik yung dati nilang katotohanan. Sumasamba sa nag-worship pero hindi genuine. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? Naghahandog sa Diyos na totoo, pero hindi genuine. Pag uwi sa bahay, yung kanilang pamumuhay ay yung pamumuhay pa rin nung sarili ko'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alright? Yes, Christian, no, they still living as they did when they worshiping idols. Merong enthusiasm, about the temple, merong kasiglahan kapag sa araw ng pagsamba, pero wala yung genuine na pagbalik na muli sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos through Jeremiah sa verse number 3, balik rin po, anong sabi ulit? Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, paglakas, amen your ways. Guhitan niyo po. At yan ang ating title ngayong umaga, amen your ways. Panginoon, aking pong nilalapit sa iyo ang panambahang ito. Dear Lord, ito'y gawain mo, ito'y mga tao mo, ikaw ang dahilan ng kanilang pagparito, kaya ako pa yung tulungan, gamitin ko lamang upang i-deliver ko yung salita pong nararapat. God, Holy Spirit, bigyan mo lamang ako ng lakas at ng kapangyarihan upang ma-deliver ko po ito ayon sa iyong kalooban. Inihiling ko ang blessing mo at kalakasan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright. Ano ulit ang sabi ng Panginoon sa kanila? Amend your ways. And your doings. And I will what? And I will what? I will cause you to dwell in this place. Ito sabihin, okay? Hindi ko ipapahintulot na kayo ay maging bihag sa ibang lugar, kundi mananatili kayo sa lupang ito na pinangako ko sa inyo. Anong kailangan lang? Ulit, amen your ways. Alright? Now listen, Christian, no? Nais ng Diyos, i-bless sila. Nais ng Lord, pagpalain sila. Okay? But as long as they continue to do what they are doing, He could not bless them. Dalas kong binabagit, kung may mga tao man sa balat ng lupa, dito sa Santa Cruz Laguna, na ibig na Diyos na pagpalain lubos, hindi ba kayo na mga tinubos niya?
hindi sila para ma-bless ng Panginoon. Are you with me? Amen? Amen? Ang problema ay wala dahil sa ito yung ekonomiya ng bansa. Ang problema ay hindi sa pagkurapang gobyerno. Ang problema ay hindi sa hindi lalo sa iyong asawa o sa iyong, ang problema wala sa ispa. Ang problema sa madalas, meron hindi tama sa buhay natin. Walang Israel, di ba? Amen? Amen? Bumalik sa pagsamba. Binuksan ang templo. Balik ng balik. Samba ng samba. Pero sabi ng Lord, okay, teka muna. Hindi ko kayo God-bless. Anong kailangan? Ulit lakas. Amen. Your ways. Amen, your ways. Okay? Now, anong ibig sabihin ito? Okay? Anong mensahe ang ibig ng Diyos na iparating nung sabihin niya sa Israel, Amen, your ways and your doing. Sa ganoong paraan ay ma-bless ko kayo talaga. At manatili kayo sa lupa ina ito. Napati number 1, to amen means 3 things. Let me po ako. Number 1, to acknowledge that you are wrong. Amen, your ways means what? Ano yung number 1? Pakilakas? Yes. Kinalangin mo, tanggapin mo na mali ka. Isa sa mahirap matanggap ng tao ay what? Nagkamali ako. Mali ako. Lagi mong gusto, ikaw na lang ang tama at sila lang ang mali. Amen? Kahit siya mag-asawa, di ba? Kung bakit magkamisa, talagang lumalala yung sigalot hanggang sa magkakahiwalay siya. Walang gustong tumanggap ng pagkakamali. Amen, your ways. Okay? Sa ganung paraan ay ma-bless tayo ng Panginoon. Okay? Acknowledge that you are wrong. Okay? Sige, yung problema sa Israel, hindi ba? Sumasampo sila, bumalik sa templo, pero hindi kayang tanggapin mali yung kanilang pamumuhay. Sumasampa. Di ba? Pero pag uwi sa bahay, ang naghahandog doon sa Queen of Heaven. Ito ang pinag-uusapan doon sa chapter 7. Pamilya sila. Pag uwi sa bahay, naghahandog pa rin doon sa Queen of Heaven. Pwedeng pagsamahin yung dito ako ngayon sa True and Living God, mamaya dito ako sa Santo Niño. You will never become the person na nais ng Diyos para po sa iyo until you admit yourself, mali ako, wala ako sa katuwiran, wala ako sa kalooban ng Diyos, nagkasala ako. Alin siya ito? Amen your ways. So bakit totoo naman talaga na you never change what is wrong. Hindi mo maitutuwid yung mali sa iyong buhay hanggang hindi mo tinatanggap na ikaw ay mali. Any reason? Secondly, to admit means, number 3, to admit to others that you are not right. Ano yung pakalakas? Okay? Tanggapin mo sa iyong kapwa na hindi ka tama. Amen? Amen? Lapin bang kaya mong lapitan yung napagkasalahan mo? Nakikinig sa akin? Kaya mong lapitan yung napagkasalahan mo? Sabihin, sorry. Mali ako. Sorry. Hindi ako tama. Alright? Ang problema is what? Pride. Isipin nyo, ano problema minsan? Bakit hindi matanggap? Na hindi siya tama? Pride. Pride always hinders a person from changing what needs to be changed. Na huwag natin nakalimutan, pride is not a virtue.
Pride is what? Sin. Pride is sin. Okay? Ayaw ng Panginoon ng anak niya na mapagmataas. Ayaw ng Panginoon na mapag-alipusta. Ayaw ng Panginoon na ang tingin mo sa sarili mo ay you are somebody. Ayaw niya siya gano'n. Pride cometh before destruction. When was the last time na nagkasala ka sa isang kapatiran at nilapitan mo sabihin, wala ako sa kapatiran, sorry, mali ako. Sabi ng Diyos, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. It was the last time na nag-sorry ka sa asawa mo. It was the last time na nag-sorry ka sa anak mo. Isa na ito yun, anak ko lang yan. O anak mo nga yan, di wala bang isip yan. Anak mo nga yan, bata pa rin maliit. Nakikinig ka sa akin. Bis nakala natin kapag nag-sorry tayo, ay dinabalik mo ng sarili mo. Bakit kailan ka malaging malaki? Ayun isa? Ayun ka malaging malaki. Huwag natin kalimutan. Okay? Ang sabi ng Panginoon? Okay? Yung nagpapakababa, yun ang kanyang itinataas. At yung nagmamataas, yun naman ang kanyang ibinababa. Amen? God exalted the proud, but He giveth grace unto the humble. Now, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Amend your ways. Now, pagbabali ito. Alright? Sabi ng Lord, what is verse number 4? Pakalakas nga po, trust ye not in lying words. Isa sa bibig ng Diyos na nabaguhin nila is what? Huwag kayong magtiwala sa lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are this. Napasin nyo, 3 times na ang binanggit dito na ang bukang bibig ng mga tao ay what? Yung templo. Nakatingin po? Nakatingin po? Ano na ibig sabihin? Napaniwala sila sa sinungaling na katawira na basta sumasama ka sa templo, ano man lang gawin mo, okay yan. Nakikinig ka sa akin? Walang judgment na darating kasi yung templo ng Diyos andyan. Sabi nun, huwag kayong magtiwala sa kanya. Kahit nandiyan ang templo, pupunta kayo lang pero masama yung gawa, ipapahintulot ko na kayo maging bilang ng ibang bansa. Hindi yan garantiya na walang judgment na darating sa iyo. Huwag ka lang din isa ng ibang Kristiyano, di ba? They go to church, pero hindi nagbabago. Pero naghahanap ng what? Blessing. Di ba alam eh? Amen? They go to church, may dalang Bible, pero ang kanilang palagay, kapag nakapunta na sa loob ng Calvary, nakasamba na, pero walang pagbabago. Hindi tumatanggap ng pagkakamali. Di ba alam eh? Kaya nga, to amend means what? Number 1, to acknowledge that you are wrong. Yung pangalawa, to admit to others. Di ba? Amen? Okay? Meron ka talagang lalapitan. At sasabihin, mali ako. Nagkamali ako. Nagkasala ako. Pangatlo, to amend means number 3, you need to make changes. Ano yung pangatlo? Na ibig sabihin ng salita amen? You need to make what? Changes. Amen? Tanggap mo sa sarili mo na kailangan may magbago sa buhay mo. Amen siya? Amen? Tanggap mo. Okay. Minsan lagi mong tinuturo yung iba,
kailangan magbago siya. Kailangan magbago siya. Hindi pa siya nagbabago. Pero hindi mo nakikita sa sarili mo. Huwag mong pakialaman yung pagbabago ng iba. Amen? At inahin mo yung sarili mo, baguhin mo. Wala kang kapangyarihan baguhin ang buhay ng sino ng tao. Trabaho yung ng Diyos, hindi mo yung trabaho. Hindi mo siya kayong baguhin, pero ang kaya mong baguhin is yung sarili mo. Utusan mo sarili mo. Matuto kang tumanggap ng mali sa'yo. Amen ka siya? Akala ng Israel kasi, sapagat sila anak ni Abraham, laging may blessing na lang. Tama, di ba? Akala ng Israel, basta ando ng templo, walang judgment na darating. Ito mo? Ay, ano mensahe ng propeta? Amend your ways and your doings. Ano sabihin, ang sabi ng amen, sa Tagalog, pabutihin nyo sarili nyo. May dapat magbago sa inyo. Di ba? Tumanggap kayo ng patuto kayo tumanggap ng pagkakamali. Matuto kayo lumapit sa pagkasalahan nyo. Amend your ways and your doings. Para ma-bless ko kayo. Amen? Minsan din sa ating Christian life, observahin mo, minsan talagang, yes, you give to pray ka. Naghahanap ka ng blessing. Sino bang hindi gusto ng blessing? Diba? Pero minsan na-observahin mo, parang may hadlang. May nagiging balakid. Nakakala mo, dadabig na yung blessing mo, pero nakahadlangan pa. Na anong dahilan? Maaaring ito ang isang dahilan. Ano yun? Ano yun? Ating title, lakas? Yes. Amend your ways. May dapat magbago. Amen? May dapat magbago. Okay. Mahalagang yung pagkilalang may mali sa'yo. Mahalaga yung pagtanggap na tanggapin mong hindi ka, wala ka sa katwiran at wala ka sa kalooban ng Panginoon. Amend your ways. You need to make changes. Kaya makita mo, amend means make changes. Pangalawa, to make correction. Pangatlo, to improve. Yun yung amend. Ano yung improve? Amend means what? To make changes, to make correction, and to improve. May dapat baguhin. May dapat na ituwid. Okay? Yung bang tanggap ko na kailangan mong ng pagbabago at handa kang magbago. Amen? Amen? Yes, Christian. God wanted to bless Israel. Okay? Pero pinakita niya, yes, nais niya i-bless sila, but as long as they continue to do what they are doing, He could not bless them. Ganun din tayo pare-pare. Okay. Nais natin ng blessing, amen? Nais natin ng victorious Christian life, di ba? Nais natin ng masayang buhay Kristiyano. Di ba? Pero kung walang pagtanggap ng pagkakamali, no? At kung hindi mo gustong magbago, hindi ka mag-bless ng Panginoon. Amend your ways. Amend your ways. Alright? Every Sunday, may invitation tayo. Talagang tama lang yun. Tama na kung kinausap ka ng Lord, magpakababa ka, mag-forward ka, lumuhod ka, tama lang yun. Amen? Pero siguraduhin mo, after ng pagluhod mo, may pabaguhin ka sa buhay mo talaga. Hindi yung lumuhod ka, tapos papalikan mo pa rin yung dati mong ginagawa at wala kang changes. Nakikinig ka sa akin? Dahil yung katwiran na, what is insanity? Ano yung insanity? Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Kaya ba saan naman nakas? Ano yung insanity? Insanity means what? Foolishness, di ba? Ano yung foolishness? Insanity is what? Doing
the same thing over and over again and expecting what? Different result. Kamang mga nga naman. Diba? Okay? Alright. Paulit-ulit kasi sa ginagawa mo, pero umaasa ka na iba yung magiging resulta. Pero ang sabi ng Lord sa Israel, amend your ways and your doing. Now, outcome number 2. Ano yung mga dapat nating baguhin? Yes, there are things that you need to amend. There are things that you need to amend to receive the blessings of God. Number 1, ano yung mga dapat nating i-correct, itama, at baguhin to receive the blessing of God. Number 1, balikan niyo po yung verse number 4. Nasunod niyo ba ako? Verse number 4, pakilakas nga. Trust ye not in lying words. Alright, kaya ano number 1? Ano yung Tagalog? Pakilakas nga. Huwag kayong magtiwala sa mga kabulaanang salita. Alright? Now, ano yung number 1 na you need to amend to receive the blessing of God? Number 1, your trust. Ano yung number 1 na i-amend na dapat? Number 1 na yung tiwala mo. Your trust. Okay? Bakit? Kanino ka ba nagtitiwala? Sa Diyos ka nga ba nagtitiwala? Kanino ka nagtitiwala? Sa salita nga ba ng Diyos ka nagtitiwala? Madalas sa Kristiyano, mas tiwala sa sinasabi ng ibang tao kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Madalas, mas pinakikinggan mo at ginagawa mo at kinokopy mo yung ginagawa ng unbeliever kaysa sa ipinakikita ng salita ng Diyos. Okay? Your trust. Notice in Christian, Israel is trusting in their old ways. Nakita niyo po, binuksan ang templo, bumalik sa pagsalita sa templo, pero walang nagbago sa kanila. Na andon pa rin sila sa kanilang mga old ways. Old ways. Ano magbabago? Inaandun pa rin sila sa kanilang lumang paraan ng kanilang pamumuhay. Ano si Christian? Madalas, kapag nag-a-advise tayo sa mga ibang kapatid natin na yung buhay paikot-ikot lang ng pagdurusa. Tapos binabanggit ko kasi, kapatid, sa loob ng maraming taon, may edad ka na ngayon, sa loob ng maraming taon, okay, yung buhay mo, ganyan. Nakita mo, di ba walang nangyari? Now, ito yung buhay ng ibig ng Diyos ngayon sa iyo. Ito ngayon ang gawin mo. Okay, baguhin mo na yung buhay mo. Huwag yung old ways. Nakikinig ka sa akin ko ngayon? Yes, Israel is trusting in their old ways. Pero walang nangyayari sa kanila. Pag walang dito, Christian, we need to trust God's way, not your old ways. Nakikinig ka sa akin? We need to trust God's way of doing things na nais ng Diyos kung nais natin na Kanya talagang pagpapala. Amen? Tingnan Israel. Ang kanilang binabalikan yung panintang dati nilang ginagawa. At akala nila sa pagkatago ng templo ng Diyos, walang judgment na darating sa kanila. Sabi, Lord, no. Amend your ways. Amend your ways. Huwag kayong magtiwala sa mga kasinungalingan. Okay? Huwag kayong magtiwala at doon sa inyong old ways na yan. At ibig ko, no. Okay? You need to trust what? God's way. Alright? Gawin nyo yung kalooban ng Diyos. Ano yung God's way? Ano yung God's way? Ano yung old ways? Ano yung God's way?
always din natin yung buhay na walang nangyari sa'yo. Amen? Samantalang God's way, may pangako ang Diyos. In Romans 1:17, God's way, the just shall live by what? Yes, yun ang God's way. Ang matuwid ay bumubuhay sa pananampalataya. Amen? Amen? In Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please Him. Amen? Anong God's way? Anong God's way? Hebrews 10:25, pakalakas na forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Amen? Huwag yung kaligtaan yung butitipon-tipon. Huwag yung gayahin yung ugali ng iba. You know, always. Amen? Isa? Kundi pa gusto mag-aralan kayo sa isa-isa, lalong higit na mamalas mong malapit na yung araw. Makinig po kayo ulit. Puso pa sa iwas. Para bang kaunting panahon na nanalabi na mabuhay ka na by faith. Amen? Amend your ways. Don't trust in lying words. Amen, Christian? Listen, Christian, let God be true, but every man a liar. Sa Diyos ka magtiwala, sa salita kanya maging matibay. Huwag sa sinasabi ng kung sino-sino. Amen? Ano yung God's way? Ano yung God's way? Matthew 7:7, ask and you shall be what? Given. Seek and you shall find. Ask and it shall be knock and it shall be open unto you. Amen? Luke 18:1, at siya nagsalita ng isang kaniga that men ought always to pray and not to faint. Yan ang God's way. Amen, Christian? Ano ba yung God's way? Luke 6:38, lakas. God's way. Luke 6:38. Bakit lakas? Give, and it shall be what? Given unto you. You said, yan ang God's way. Amen? Ano yung always? Ang akin ay akin. Ang sa'yo, akin pa rin. Ano ka niyo ba? Yan ang man's way. Anong God's way? Give, and it shall be what? Amen? Anong God's way? Okay, it is more blessed. It is more blessed to give than to receive. Yan ang God's way. Ay, Bibisya? Ano yung God's way? Malaki 3:10. Bring your what? The tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now, if I will not open you, what? The windows of heaven, and then what? Ibuhos ko sa inyo yung pagkapalang wala kayong sukat. Paglagyan. Yun ang God's way. Kaya ano yung dapat magbago? Ano yung dapat maamin sa ating buhay? To receive God's blessing, number one, your trust. Your trust. You need to do what God wants you to do. Gawin mo yung nais ng Diyos na gawin mo. Amend your ways. Amend your ways. Okay? Number two, your habit. Ano yung number one na dapat dating i-correct, itama na, pabutihin na? Number one, your trust. Diba? Okay? Be sure na sa Diyos ka nagtitiwala. Liwala ba? Be sure na yung salita niya ang iyong pinangahawakan, hindi yung salita ng tao. Okay, number two is what? Your habit. Your habit. Christian, you need to admit, nakikinig ba kayo? You need to admit that your old habits, okay, ang siyang dahilan kung bakit puro trouble ang iyong buhay. Amen? Okay, nainuwala ko. Mahirap para sa iba niyo. Bakit yun ang totoo? Your old habit. Amen? Kasi kaya nga kayo nagkakagulo mag-asawa dahil din sa old habit mo eh. Kaya sa kagulo mo. Okay? Bakit ba tayo nag-uusap-usap dito? Okay,
kasi may problema. O baka ano ang problema? Yun ang old habit mo. Yung old habit. Yung kanina palang salita, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Nakikinig sa akin, ha? Yung pala, yung pagpunta nila ng templo ay what? Habit lang. Nakikinig sa akin? Iba lang eh. Yung pala, yung naging pagpunta nila ng templo, naging habit lang. Pero wala yung what? Sincerity. Habit lang, pero walang life. So, kaya siguraduhin mo na pag nagtutulong ka sa Calvary Bible Publisher ay hindi sa habit mo lang. No, sabi mo, may buhay dapat. Genuine. Kapag nilituloy Bible, merong sincerity. Nasa puso talaga. Eh? Hindi nakaugali lang. Okay. Di ba ang tunay na pagsamba, may nangyayari sa buhay, di ba? Tumanggap ka ng Word of God. Kaya paglabas mo, alam mo, ibang tao ka. May gagawin ka sa napakinggan mo. Kasi pag wala, ano nangyayari? Paglabas mo nito, balik ka pa rin sa dati mong buhay. Naghahanap ng pagkakala pero walang natatanggap. Iba lang eh. Kaya anong sigaw ni Propeta Jeremiah? Pakilakas, amend your ways and your doings. May talaga akong dapat maganap. Amen? May dapat ituwid sa buhay mo. Amen? May pagkakamali na dapat mong tanggapin at baguhin. Amend your ways! At ikalawa rin is what? Your habit. You need to admit that your old habit is what brings you into trouble. Amen? Sabi niyo sa nanay, pwede mo bang makausap niyo yung aking mister? Okay. Nalululong. Lulong saan? Kaming buhay. Kaya pala lalanggap lang ko. Kaya pala gusto mo po, lagi ko sa likod. Nakatakit pa sa may poste. Kung hindi ko pa sisigil, hindi ko makikita. Lagi nakatalo sa poste. Ba't nagtatalo sa poste? Para mayroong harang. Imagine, tumagal na Kristiyano, pero may old, meron ka rin habit. Totoo ba yun? Yung sa iyong kanta na kanta ng Chicago ba yun? Old habit. Favorite army yun eh. Old habits to break. Old habit, hard to break. Hard habit to break. Totoo, kung sa iyong sarili, nahirap i-break yung habit. Diba? Totoo, sa sarili mo. Pero kung talaga nasa Panginoon ka, di ba magagawa? I can do all things. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Amen? Hindi sisigaw ang propeta na, amend your ways! Kung hindi mo kaya, bago. So bakit kung talagang seryoso ang mga bago, tutulungan ka ng ating Panginoon. Amen? Amend your ways. Your trust, yung trust, negative, your habit. Amen? Kung nakarating ko, ay kung dinadaan yung homosexuality, yun ang isang salot sa maraming kabataan ngayon, homosexuality. Kayo, ang konsen ko, makinig sa mga kabataan ito. Homosexuality, lesbianism, rampant, tanggap na ng maraming tao. Pero hindi kailanman tatanggapin ng ating Panginoon. Sabi ko sa mga young people, diba? Ikaw, hindi kalimutan, it is sin, ito'y karumalduman sa harap ng Panginoon. Karumalduman.
talaga tama na lalaki ka, magkakakras ka sa kapwa mo lalaki. Karunad dumal yan, demonik yan, demonyo kadimunuhan yan. Ikaw naman babae, hindi tama na magkakakras ka sa kapwa mo babae, kadimunuhan yan. Hindi yan normal. Ang normal, ang lalaki may crush sa babae at ang babae may crush sa lalaki. Normal yun. Amen? Okay. Ang gabi mo mali yan. Amen your ways. Amen? Doon na dito, binabanggit ko. Okay, bumiwalik kayo. Pag may mga bakla, huwag kang mabalkan sa bakla. May siya ang kanya. Lumayo ka dyan. Amen? Lumayo ka dyan. Hindi ako naniniwala na sasabihin na ako po'y katawang lalaki pero meron akong pusong babae. Sabi ko sa tanga. Sorry. Sabi ko sa tanga. Sabi ko sa bobo. Amend your ways. Rebellion yun. Rebellion yun. Papaparatang mo na nagkamali ang Diyos sa'yo. Hindi nagkamali ang Diyos, ikaw ang mali, hindi ang Diyos. Okay? Habit mo lang yan. Amen? Walang pinanganak na bakla, walang pinanganak na tomboy. Okay? Na kinasanayan mo yan, habit yan. Parang sigarilyo tsaka alam, di ba? Habit. Ganun din ang gusto ko, habit, nag-habit mo lang yan eh. Okay? By God's help, magbabago ka. Amen? Imagine, yung mismo homosexuality, sodomy, karoon mo, di ba? Okay? Yung effeminate, ay hindi ng Panginoon. You see the word? Makita mo sa basic nor effeminate. Okay? Nor effeminate. Anong meaning ng effeminate? Yung palang salitang effeminate, ito pa rin lalaki siya, pero kung pumili siya at magsalita, ang babae. You see, okay, effeminate, ano sabi mo? No effeminate. Ang mga effeminate na hindi rin magmamana ng kaharian ng langit. Effeminate, hindi magmamana ng heaven. Hinanap ko, yun pala ang effeminate. Napakaliwanag. At sabi ng Lord, sa 2 Corinthians 13:5, okay, quit you like men. Okay, anong ibig sabihin? Nag-effeminate, lalaki, pero kung kumilos at magsalita, para sa babae. Maging mga choices niya ng kulay. Pero sabi ko, pag lalaki ka, magka naka-pink. Pag hugot ng panin, pink din. Yung meres, pink din. Nung maghubad ng sapatos sa biso, yung kukoy na yung cutics. Sila ulit ko ah. Isip, yun ang nagpinin niya. Quit you like men. Kayo mga lalaki, magpakalalaki. Amen? Yung babae, talagang magpakababae ka naman. Amen? Si Father King, wala na yung testimony niya. Kaya minsan kayo tulong ko siya sa mga binata natin. Okay, sa ano ba din gano'n? Meron namang programa sa mga binata sa mga. Okay? Ibig ko lang mula sa mga kabataan ito, magbago ng Diyos ng mga propeta. Amen? Hindi mga propetisa. Propeta. Ang mga apostol, mga pastor, hindi sirena. Amen? Kaya don't trust in lying words. Ano yun? Yung sinasabi ng media. Lying words yun. Binary. Bisit ako sa tabi ng binary. Amend your ways. Amend your ways. Sa ba may programa ko ito? Yung
nagtuturo si Marvin. At meron din silang programa doon na minsan pupunta sila doon sa lugar na walang tao. At yung mga lalaki doon ay pasigawin mo ng mga talata. Yung talagang, for God, so loved the world. Tingnan mo, Marvin. Papunta na din, for God, so loved the world. For God, so loved the world, that He came. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Bakit naman? Totoo yun. Okay. Hindi ko lang alam kung sino kahapon eh. Talagang pinagano ko talaga. Gusto ko rin yung the way sila mong salita talagang lalaki. Okay. Sinabi ko lang. Sabihin ko rin sa inyo. At basketball ha. Every Friday, basketball, tapos boxing, bibili ako ng boxing. Gusto ko kayo dyan. Takasan mo ka. Meron sila. No. Okay? Basketball, boxing, mixed martial art. Okay? Huwag yung 10 days at huwag ba, limang pang takla yun. Ano yun? Sinabi ko sila. Ano yun? Nakapahal mo sa lupa. Ngayon, every Friday ko yan, sabi ko, sige, at suportahan natin, amen. Ito mga lalaki, mga bilang natin, pasamahin natin sila para maging example kayo ng pagiging talagang lalaki. Hindi lalaki. Amen? Pangalawang linggo na nila, ano? Pangalawang linggo na. Okay. Kasi may ginagawa ko ito. Kaya ko wala ng diagrams. Medyo, iba yung takbo ng mundo ngayon. Kung tayo ay makatakot na magsalita, mapapahamak ang ating kabataan. Mapapahamak sa yung mga baby tayo. Pagka medyo malakala, huwag yun masyadong gubihin. Kaya hayaan yung namamaho. Huwag yung lagi pulbulbus yung katawan. Makalis pasyon. At lagi habol-habol. Anak yung dapat mo. School na, nasa programa, habol pa yun. Hindi ko pasyon pa. Habol. Tapapangon. Ay, bakit ako talagang alam mo na rin may gusto. Kaya pag tatay ko lang natin mga binata, ano mo kung ikaw alam na ako gusto ko? Tayo mamaya sa wala saan sa maging pelota po. Amen to praise. Amen? Magtulungan tayo para sa ating ngayon. Paano mo magigilip ka? Pag yung nabasa ng mga estudyante sa PWU, Philippine Women's University. Philippine Women's University, pero may mga lalaki doon. Tama diba? At yung mga lalaki doon, nakasuot ng babae din. Tama, ito tama diba? Kinagawag na nila. Hindi maganda. Isang dalawang ba, magka-partner sila. May mga kisaks mo bago magpunta. Of course, ang ating Panginoon naman ay nagbigay talaga ng warning sa atin na sa mga huling panahon, bago siya dumating, anong klaseng henerasyon na kanyang daratan ay tulad ng henerasyon ni Lot bago ang pagkagunaw. Amen? Talamak ang sodomism at drugs addiction. Amen? Kaya tayo as a Christian at kung ating country ay magsilbing dinig ng Panginoon. Upang
pag-ituwid kung anong mali. Amen? At ang mga tao natin, at ang ating mga tao natin, ay maging mga talagang tapat na likod, nanindigan sa katotohanan. Amend your ways. Amend your ways. Your trust, your habit, pangatlo, your action. Your action. Ano ang mga dapat natin ituwid? I-correct, itama. Hindi lang yung ating pinanang pananampalataya, hindi lang yung ating habit, kundi maging yung our action. Our action. The only way to change what is wrong is to start doing good action. Doing good action. We must do what God wants us to do. Your action. In Jeremiah 15 and verse number 6, hindi niyo pa ako? Jeremiah 15 and number 6. Jeremiah 15 and number 6. Okay, tingin po muna sa King James, bago natin po basahin sa Tagalog. 15:6. Talaga, andiyan po kayo? Okay. Ready? Thou hast forsaken me, saith the Lord. Thou art gone backward. Therefore will I stretch out my hand against thee and destroy thee. I am weary of thy repenting. Sa Tagalog is what? Dala na ako sa pagsisisi mo. You see that? Iyong itinakwil ako, sabi ng Panginoon. Ikaw ay umuro o tumalikod sa akin. Kaya iniunat ko ang aking kamay laban sa iyo at pinatay kita. Ako'y dala na sa iyong pagsisisi. I am weary of thy repenting. Natin po yan? Okay. Now, anong pinapakita? Yes, our Lord. Ang Panginoon, nakikita ba sa atin? Ang Panginoon dito ay dumating na sa punto na hindi na niya tinatanggap na mag-sorry lang sila. Nakikita po? Dumating ang Diyos sa punto na hindi na sapat sa Diyos na mag-sorry lamang sila. Kasi paulit-ulit na lamang sila sa kanyang ginagawa. Mag-sorry, tapos babalik ulit sa pagsamang ginagawa. And Lord, I am weary of thy repenting. Kaya sa chapter 15 and verse number 1, ang Diyos ay nagpakita dito na yes, hahatulan niya sila. Notice chapter 15 verse number 1. Kaya lahat, then said the Lord unto me, though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward these people. Cast them out of my sight and let them go forth. Anong ibig sabihin? Kahit pa si Moses at si Samuel ay makiusap sa akin. Makiusap sa akin. Okay, hindi na. Hahatulan ko pa rin talaga ang Israel. Maliwanag? Bakit nga? Bakit? Okay, at least hindi na magbabago yung aking plano. Hahatulan ko sila. Makiusap mo sa akin si Moses at sino? Si Samuel. Bakit ka mo? Because of Lord, I am weary of thy repenting. Maliwanag ba, Fred? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Bakit? Listen, because God wanted action instead of words. Pakilakas na? Huwag lang kayong mag-sorry. Kumilos kayo. Gawin nyo kung ano ang tama. Kaya na, sorry kayo ng sorry. Repent kayo ng repent. Pagkatapos, balik na naman kasi natin yung buhay. You see? God wanted action instead of what? Words. Remember si Joshua?
hanapin mo kung ano ang mali. Ipalamin, maging sa panahon ni Nehemiah, nag-repent sila. Sabi ng Lord, okay, yes, nag-repent kayo, but what comes after repentance? Yes, nag-repent kayo, pero pagkatapos kayo mag-repent, ano gagawin nyo? Ipalamin siya. Pagkatapos, God wanted action instead of words. There always comes a time kapag na when sorry is not enough. Okay? Meron talagang panahon ng Diyos na hindi niya matatanggap na mag-sorry ka lang. Okay? Ano kailangan? Amen? Amen? Amen your ways. Amen your ways. Okay? Ibalik mo yung hindi sa'yo. Ibalik mo siya? Amen? Bayaran mo yung napagkasalaan mo. Huwag kang mag-sorry lang. Ano yun ba sa akin? Amen your ways. Yung hindi sa'yo, isauli mo. Yung hindi lang mo, ibalik mo. Amen your ways. Huwag kang mag-sorry lang. You see? In Romans 38, sabi ng Lord, owe no man anything. Huwag mo kautang ang sino man sa inyo. Amen your ways. Amen? Remembering the prodigal son, hindi po ba? Nakita niya yung pagdurusa niya. Remember that? Amen? Nag-repent siya. Tama? Nag-repent siya. Sabi niya, I will arise. I will arise. At aking babalik na muli sa aking ama. Sabi ko, Ama, nagkasala ako sa iyo. At sa langit, hindi na ako karapat. Dapat pamarin pang anak mo. Yung ba nag-umiyak siya ba? No. Nagbago siya at bumalik siya sa kanyang ama. Amen? Upang ituwid yung kanyang mali na nagawa. Siyempre, si Sakayo. Remember Sakayo? Nagpayaman sa pawis ng iba. Ano ba? Amen? O, amen? Nangdaya siya. Nanggibit siya. Tama? O, nung makataharap niya, Panginoon, yes, nag-repent siya. Anong sumunod sa kanyang repentance? Lord, yung nasingil kong mali, ibabalik ko ng makaipat ko. Alam ba yun? Amen? Your action. Your action. May kasabihin tayo, action speak louder than what? Word. Than word. Your action always reveal kung talagang sincere ka sa iyong paghingi ng sorry. Nakuha mo ba ako? Ha? Your action always what? It always reveal your sincerity of your apology. Pwede ka mag-sorry ng 100 times, pero kung patuloy mo rin gagawin yung mali, wala itong kabuluhan. Wala kang blessing na matatanggap sa Panginoon. Amend your ways. Amend your ways. In Ephesians chapter 4 and verse 28, ano sabi ng Lord sa mga taga-Efeso? Let him that stole steal no more, but rather let him labor. Yung nagnanakaw, huwag na magnakaw. Magtrabaho ka upang kumita ka. Amend your ways. Ibalik mo hindi sa'yo. Bayaran yung naging pagkakautang mo. Yung napagkasalahan mo, lapitan mo kami ng tawad at alam bang mali na gawa mo, ituwid mo. Amend your ways. Okay? By your trust, happy action. Take reason. Kaya nga, if you are truly sorry, you will change. Amen? Kung talagang nagsusuri ka, magbabago ka. Then Christian, yes, sabi nga, God wanted to bless Israel. Pero kung nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang old ways, hindi sila ma-bless ng Panginoon. Ganun din tayo. Nakaharap tayo sa
sa ating evangelistic campaign. Nakaharap tayo para sa ating anak sa Lumban. May paggawa sila. Amen? Amen? Marami tayong kinakaharap. Marami tayong mga marami naliligtas na kaluluwa. Ibigay natin mga disciple. Naghahanap tayo sa ating Diyos na maabot pa natin yung ibig yung maabot natin hanggang sa dumating. Di ba? Amen? Pero kung walang pagbabago, so dapat baguhin. Amen? Kung puro solid pero walang action, hindi tayo para ma-bless ng ating Panginoon. Amen? Amen kasi marami sa ating kapatiran, nagsasabi, okay, lagi sila nag-pray, pero parang hindi napapakinggan. Marami tayong mga miyembro na naghahanap ng blessing ng Lord, pero parang bang nawibito? Bakit nawibito? Bakit napipigilan ng blessing? Bakit hindi talaga dumarating? Parang ito ang isang kadahilanan. Ibig ng Lord is what? Amen your ways and your doing. Tumayo po kayo lahat. Dahil ng Diyos, akin pong ibinigay ang salitang